ang daming napipikon eh, no? Ang daming pikon ngayon, Ang no? maraming pikon. Yun nga kasi nga, ang nangyari kasi nga, may echo chamber na eh. Mm. At alam mo ba, may pag-aaral na by nature, ayaw mo makarinig ng kontra sa pinaniniwalaan mo. Kaya Mm. throughout history, nagawa sila ng pag-aaral, and this is Mm. interesting. Sa lahat ng human rights, tinignan nila kung ano yung laging nababalahura, laging Mm. naaabuso. Lumalabas sa lahat ng karapatang pantao, Mm. yung kalayaan ng pamahayag, yung freedom The of freedom of expression, expression. diyan may pinakamaraming pinatay, maraming tinorture, Ah, maraming kunulong. Bakit? Kasi nati-trigger tayo pag nakakarinig tayo ng kontra. That's the reason why free speech or freedom of expression according to the Supreme Court is the bedrock principle of democracy. In fact, democracy wouldn't be what it is now were it not for yeah, free yeah. speech, hindi Oo. ba? And in fact, in the hierarchy of rights, free speech stands on a higher plane than other substantive Right. economic rights. Kasi nga ang paniniwala natin, ito yung unang kinikitil na karapatan, yung kalayaan ng pamamahayag. Sino yung mga kumikitil? Magugulat ka sa pag-aaral. Ha? Una, yung mga, obviously, mga dictatorial regimes. Yung mga gobyerno na ayaw makontra. Alam mo kung sino yung pangalawang grupo? Surprisingly, yung mga do-gooders. Really? Yung civil society. Civil society. Oh, because a lot of times gusto Which nila... mostly Ah. by the numbers, especially. Oo, civil pero society. supposedly kasi gusto nila sila yung nagdidikta kung ano yung tama at mali, ano yung pwedeng sabihin at hindi. Sila yung nagsabi, for example, na dapat si Elvis Presley, hindi na natin pinakikinggan Oo. because his is devil music, Oo, you're right, nagja-gyrate siya. Oo. So itong pelikula na to, very critical, wag panoorin, hindi siya nakakaganda. Because that's how we are, yun yung nature natin. Yeah. Naalala ko nga nung martial law, yung tito ko, meron siyang kaibigan, si Kuya Raul, Tito Raul ang tawag ko. Nag-aaral to dati sa nag-aaral to dati sa UP. Eh di sa Palma Hall, labas siya sa 4th floor or 5th floor. Paglabas niya, sumigaw siya. Joker, parang ako eh. Ako ngayon, malamang nangyari sa kanya. Sumigaw, sabi niya, mga kamag-aral, panahon na! Panahon na, mga kasama! Tapos bigla siyang bumulong ng rambutan. Kinulong yun ng konstabularya ng 3 buwan. Ah, really? Oo. Oh. Kasi nga yung sinasabi niya, kasi nga kainitan ng martial law. ganun. O, di ba? So, yun yung point ko, no? Naging aktivista siya talaga, di ba? So, ang point ko... Because of that? Because of that. Oh, Pero simply lumabas because of din that. kasi hindi naman malalim yung pagkaunawa niya sa pakikibaka. It's just a joke. Yeah, but the point is, yun nga yung point natin. That explains why ang nakaka-trigger sa atin yung sinasabi. Pansinin mo sa social media, kahit gumawa ka na kawalang-yaan pero pag tahimik ka, hindi ka nagsasalita, mas natatanggap nila kaysa wala kang ginawa pero maingay ka. Maingay ka. Oo. So that's the problem right now.